Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Totoo ba talaga ang aswang? Yan ang tanong ng marami sa atin. May mga kwentong naririnig na tayo na nagpapatunay daw na totoo ang aswang. Kasi nakakita o nakaharap na sila ng ganitong klase ng mga nilalang. May iba naman na malalakas ang loob na kiniklaim na sila ay aswang. Pero syempre lahat ng yon ay haka-haka lamang at hanggang ngayon ay hindi pa rin yon napapatunayan ng siyensya. Kahit malinaw na footage ng totoong aswang ay walang ma-provide. Kaya marami sa atin ang hindi talaga naniniwala sa mga ito. Papa Dudut, ako rin ay hindi naniniwala noon sa aswang. Bagamat aaminin kong matatakotin ako. Naniniwala ako sa mga multo. Pero sa mga aswang, manananggal at yung mga nilalang na kumakain umano ng karne ng tao ay hindi talaga ako naniniwala. Siya nga po pala, bago ko simulan ang kwento ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kayla na nagmula sa Quezon Province. Pero nakatira na ako ngayon sa Quezon City. Papadudot nang galing ako sa mahirap na pamilya. Kaya nung high school ay nakagawian ko nang magpasada ng pedicab tuwing gabi para pandagdag baon. Oo, kababae kong tao pero ginawa ko ang imposible. Sa 6 na magkakapatid, lahat kami ay babae, pedicab driver si Papa habang labandera naman si Mama. At dahil sa ako ang panganay, ako ang tumutulong noon sa mga magulang ko sa paghahanap buhay. Noong nasa edad 12 hanggang 15 anyos ako, ay naging labandera ako. Pero hindi ko kinaya yon kaya tumigil ako. Naging tendera ako, street sweeper hanggang sa naisipan kong mamasada ng pedicab ng tiyuhin ko. Nang mga panahong yon ay kamamatay lang ni Tito Andres at naiwan kay tatay yung pinapasada niyang pedicab. At dahil sa 2 na ang pedicab namin ay naisipan ko na lamang na ipasada ang isa. 16 anyos ako noon pero malakas at bato-bato ang pangangatawang ko noon. Kaya simula noon ay naging kasama ko si Papa sa pamamasada ng pedicab. Kadalasan ay nagpapasada kami ni Papa ng mga alas 7 ng gabi hanggang 10:30 or minsan ay umaabot din kami ng 11 ng gabi saka kami uuwi. Nakakatakot sa una kasi kababae kong tao pero dahil sa pangangailangan namin kaya tiniis ko ang takot at hinaharap ko ang panganib na maaaring dumating sa akin. Isang beses mga bandang 11 na ng gabi ay napagdesisyonan kong umuwi dahil parang wala nang masyadong pasahero. At habang pauwi ako ay napadaan ako malapit sa palengke nang biglang may pumara sa aking isang matandang babae. Marami siyang dalang bayong na punong-puno ng gulay at ang damit niya ay tipikal na damit ng mga matanda ngunit pawang itim ang kulay ng palda at ng blouse. Dahil sa dagdag kita din yon ay napagdesisyonan kong ihatid siya. Kaya dali-dali ko nang kinarga ang dala niyang gulay at pinasakay ko na siya ng pedicab. Aba iha, buti naman at nakakaya mong mamasada ng pedicab. Napakabata mo pa. Salubong agad sa akin ng matandang babae.
Kailangan po Sa hirap ng buhay ngayon, saan po kayo magpapahatid lola? Wika ko. Doon lang ako sa pinakahuling kanto ng subdivision, iha. Yung malapit sa may ilog. Sagot naman niya. Pagkatapos ay sumakay na siya sa loob ng pedicab ko. Nung una'y wala naman akong napapansing kakaiba sa matandang babae liban sa sobrang tahimik lang niya na parang hindi siya kumikibo. Ngunit sa kalagitnaan ay nagtataka ako kasi sa tuwing dadaan kami sa may madidilim na parte ng subdivision na yon ay bigla na lamang naninindig ang balahibo ko at bumibigat ang aking pakiramdam. Ngunit hindi ko pinapansin yon. Noong narating na namin ang lugar na sinasabi niya ay napagtanto kong dead end na pala yon at nasa gilid ng highway. Nandito na po tayo lola, wika ko sa kanya. Iha, pwede mo ba akong ihati doon sa dulo? Tugon niya sa akin. Tiningnan ko ang tinuturo niya ngunit puro malalagong halaman at talahiba na ang dadaanan patungo sa madilim na parte. Walang ilaw o bahay at malapit sa pangpang ng ilog. Lola, hanggang dito na lang po ako siguro kasi madilim na po dyan at wala nang kabahayan. Baka mamaya pagbalik ko ay may mga masasamang loob dyan at kung ano pa ang mangyari sa akin. Kababae ko pong tao. May pangambang sabi ko sa kanya. Dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Ihatid mo lang ako sa banda doon. Tugon niya. Sa totoo lang ay nakakatukso ang alok niyang dobleng bayad. Pero nangamba talaga ako para sa kaligtasan ko. Kung sana lalaki ako at kasing lakas ni Papa ay okay sana. Pero babae pa rin ako at may limitasyon din ako. Sorry po talaga, hanggang dito na lang po talaga ako. Sagot ko sa kanya. Bigla siyang buwaba at inabot sa akin ng bayad ngunit parang galit siya. Kaya binaba ko na rin ang mga bitbit niyang gulay. Pagkatapos ay inikot ko ang pedicab at nilapit sa may gawing semento na daanan. At laking gulat ko paglingon ko sa likod na wala ng tao. Wala nang matanda at wala na rin ang mga bayong na may lamang gulay. Sa sobrang kaba ko ay napatakbo ako na hinihila ang manubela ng pedicab. Nung makarating ako sa bandang maliwanag at maraming bahay ay sumakay ako sa pedicab, binilisan ko ng padyak at lahat na yata ng dasal ay inusal ko na sa sobrang takot. Mga pasado 12:00 ng gabi ay pawis na pawis akong dumating ng bahay at bigla akong nakaramdam ng sakit ng tiyan. Para bang nasusuka at nilalamig. Napansin kong hindi pa pala umuwi si Papa. Bakit hindi kayo sabay ng Papa mo? Tanong sa akin ni Mama. Hindi ko po alam kung saan siya bumiyahe. Nagkahiwalay po kami sa terminal kanina. Sagot ko. Alam mo Kayla, sa totoo lang ay kinakabahan ako sa tuwing pumapadyak ka ng pedicab. Kababae mong tao. Natatakot ako baka makaengkwentro ka ng mga rapist o magnanakaw. Pangambang sabi ni Mama sa akin. Teka, bakit pala ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot ka. Dagdag na sabi niya. Pero bago ko makasagot sa tanong ni Mama ay dumating na si Papa. Bungad niya kaagad. Umuwi na ba si Kayla? Sabi niya habang nagmamadali. Pa, nandito na po ako. Sagot ko naman. Buti naman at umuwi ka na. Alam mo ba yung isa nating kasama, si Nilo? Hinabol daw ng aswang kanina. Ang sabi niya yung aswang daw nagpanggap na matandang babae. Kwento agad ni Papa. Napatingin naman ako sa aking ama. Pa, matandang babae ka mo? May naging pasahero po ako kaninang matandang babae. Tapos nagpapatid pa siya doon sa may liblib na lugar. Dodoblehin daw po niyang bayad sa akin pero hindi ako pumayag. Kasi natatakot po ako. Kwento ko. Buti na lang at hindi ka nasilaw sa pera anak. Kasi kung hindi baka napahama ka na ngayon. Wika ni Papa sa akin. Nung hinawakan ni Nanay ang aking noo ay nagulat siya dahil parang inaapoy ako ng lagnat. Nagkataon namang malapit lang ang bahay ng matandang manggagamot na kakilala niya. Kaya dali-dali niya itong ginising para matignan ang kalagayan ko.
Noong nagsimula ng umusal ng dasal ang matanda ay biglang may narinig kaming mga kumalabog sa bubungan na parang may malaking hayop na dumapo. Nandito siya. Sinundan ka niya, sabi ng matandang manggagamot. Kaya biglang lumabas ng bahay si Papa. Dala-dala ang kanyang sumpak at flashlight. Laking gulat niya nang tinapat niya ang ilaw ng flashlight sa isang puno ay may nakita siyang malaking ibon na nanlilisik ang mga mata. Ngunit hindi niya maaninag ang muka kasi nagkukubli sa dilim. Walang ano-ano ay pinaputukan niya ito. Parang baboy ang huni at mabilis itong lumipad palayo hanggang sa mawala na sa paningin niya. Noong pumasok siya pabalik sa loob ng bahay ay nagtaka siya. Dahil pawis na pawis ako. Wala na akong lagnat at nawala na rin ang sakit ng tiyan ko. Sabi sa amin ng matanda ay aswang daw yon at gutom na gutom at mabuti na lang daw at mataas ang aura ko. Kaya hindi niya ako basta-basta nagalaw noong hinatid ko siya pero balak daw talaga niyang biktimahin ako. Pero salamat sa Diyos at walang nangyari sa aking masama. Kinabahan ako lalo at pinayo sa akin ni Mama na tumigil na raw ako sa pagpapadyak ng pedicab. Sumang-ayon na ako sa kanya kasi ayaw ko nang maulit yung nangyari sa akin noong gabing yon. Samantala, lumipas sa mga araw katapusan ng April, nagkayaan kami ng mga pinsang ko na maggala-gala sa lugar ng pinsang kong si Amy. 3 bayan ang pagitan mula sa amin. Ginawa namin yon bilang bahagi ng aming selebrasyon kasi kakagraduate lang namin ng high school. Medyo nainggit pa nga ako sa mga pinsan ko kasi magtutuloy sila sa college habang ako ay titigil na. Ganun pa man ay naging masaya pa rin ako sa naging achievement ko lalo na't naging 4th honorable mention ako noong graduate ako. Sa kabilang banda ay hindi ako familiar doon sa lugar since bagong salta nga lang kami. Pero agad akong pumayag para mas makabisado ko ang lugar. At para na rin magkaroon ng maganda at memorable na mga adventures. Bandang 4:00 ng hapon na kami nakarating noon at siyempong may nakasalubong kami na matandang babae. Umuwi na kayo kaagad bago pa mag 5:00. Baka maligaw kayo at delikado dito. Madilim pa naman. Sinabi niya ito sa wikang Bicolano na hindi ko pa masyadong maintindihan. Sinabi lang sa akin ng mga pinsan ko kung ano ang winika niya. Kapag gabi kasi doon sa lugar na yon ay sobrang dilim na as in parang nahulog ka sa isang kuweba. Buwan lang ang nagpapaliwanag at madalas ay matakpan pa ng ulap. Pero hindi yung pinansin ng mga pinsan ko at ang sabi nila ay baka nananakot lang yung babae at isa pa ay taga doon naman sila. So kabisado nila ang lugar. So tuloy lamang kami sa galaan hanggang sa hindi namin namalayan na nakapunta na pala kami sa bayan. Sabi ko baka makita kami ng papa ko na noon ay sumama sa akin pumunta ng Camarines Norte para bisitahin ang mga kapatid niya. Kaya bumalik na dapat kami kasi mapapagalitan ako nito tiyak. Strict kasi si papa. Pero sabi ng mga pinsan ko ay kakain muna kami ng kwek-kwek, fishball, kikiam. Basta mga pagkain sa kalye para may energy na maglakad. Tinignan namin ang oras, mga 5:00 na noon. Malayo kasi yung nilakad namin kaya bumalik na kami. Medyo nakakatakot yung dinadaanan namin kasi puro talahib at madilim talaga. Sabi ng pinsan ko na si Andrea, kinikilabutan daw siya kasi parang may nanonood sa amin habang naglalakad kaming 3. Parang may mga nagtatago sa damuhan na tinitignan kami. Kinakabahang kami kasi pareho kaming mga babae at syempre natatakot kami baka rapist yun. At kami ang susunod na bibiktamahin ito. Sabi naman ni Danica na isang pinsan ko, bilisan na lang namin na maglakad kasi padilim na. Doon namin napansin na parang paulit-ulit yung dinadaanan namin. Kasi nung una may nadaanan kami na motor, ang weird sino ang magpapark ng motor sa lugar na yon. May kasama pang susi. Paulit-ulit naming nadadaanan yung motor na yon.
Sure ako na yun kasi parehas talaga. Sabi ko tuloy kina Andrea at Danica, ibalik kaya tayo sa bayan kung paulit-ulit talaga nating nadadaanan. Ayun, nagtry kaming bumalik sa bayan pero nag-iiba ang daan. Tinignan namin ang oras 5:30 PM na, so natakot na kaming lahat kasi madilim na ng mga oras na yon. Sabi ni Andrea ay balik ta rin daw namin ang damit namin kasi naliligaw daw kami. Pero nag-alinlangan ako. Baka kasi may nagmamanman sa amin. Babae pa naman kami. Sabi ni Andrea yung pinakabata na lang daw yung magbaliktad since wala pa naman siyang suso. Kaya parang wala namang makikita sa kanya. So si Danica yon since 12 years old pa lamang siya. Ako naman ay 16 years old tapos si Andrea naman ay 19 years old na ng mga panahong yon at pinamumukulan na rin kami. So napilitan si Danica na magbaliktad ng damit at pati panty niya. Pinabaliktad namin sa kanya since wala namang makikita pa sa kanya since bata naman siya. Pagkatapos noon ay nagtry na kaming maglakad muli. Nagulat kami kasi may nakatungtong doon sa puno ng mangga sa dadaanan namin. Kinilabutan kami, Papa Dudut, kasi nakita namin ang isang babae na sobrang haba ng buhok. Tapos ang pangit niya talaga, as in. Basta nakakasuka ang itsura niya at hindi siya kanais-nais tignan. Parang may dugo-dugo pa siya sa mukha at mukhang susunggaban kami. Tumakbo kami kasi baka patayin kami noon. Karipas talaga ng takbo. Wala nang pake kahit madapa pa. Buti may dala akong pangontra since overprotective si mama. Gusto niya kasing dalhin ko yon kahit saan. Pero feeling ko ay wala ring talab yung pangontra na yon kasi yung babae biglang lumipad at hinabol talaga kami. Nagsisigawan na kaming tatlo at nagdasal na ako ng ama namin habang tumatakbo. Nagdasal din ako ng Hail Mary pero wala pa rin talaga. Hanggang sa napansin ko na lamang na napahiwalay na ako sa dalawang pinsan ko. Naalala ko yung paraan na naiisip ko dati para hindi matakot sa aswang pero noong mga sandaling yon ay hindi ko pa sure kung aswang yon. Yung humahabol sa amin. Pero trinay kong tanungin kung ano ang kailangan niya. Huminto ako noon sa kalsada habang tumatakbo yung dalawa kong pinsan. Sabi ko kahit ano, tutulungan ko kayo. Basta wag niyo akong patayin kahit sumali pa ako sa inyo. Haluan ninyo ako ng pagkaswang basta wag niyo akong patayin. Tumigil yung babae at tumitig ng malalim sa akin. Nakita ko na medyo bumalik na yung normal na look niya na tao. Nanginginig ako noon at hindi ko magalawang binti ko. Pero naging halimaw na naman siya at susugurin ako. Tumakbo na lamang ako. Sumigaw pa ako. Ang hirap mo namang kausap. Takbo lang kami ng takbo hanggang sa may narinig akong tricycle. Hinanap ko yung tricycle at saktong kakilala nila tita yung driver, si Kuya Arnel. Nagulat ako kasi sakay pala noon sina Andrea at Danica. Nagpunta sila para i-rescue ako. Agad naman akong sumakay sa tricycle at buti na lamang hindi na nagpakita pa yung halimaw na yon. Siguro'y dahil sa natakot na rin ito kasi may lalaki na kaming kasama. Iyakan talaga kami noon at ang sabi ni Kuya hinahanap daw kami nila tita kasi hindi pa daw kami bumabalik. Nag-alala na daw siya. Kaya daw nagpasya siyang hanapin kami. Buti na lang at nakasalubong daw ng tricycle niya sina Andrea at Danica. Hinatid kami ni Kuya Arnel sa bahay at tumakbo kaagad si Danica sa nanay niya. Si Tita Rose habang umiiyak, si Andrea naman ay nanghihina. Pinakalma muna kami saka tinanong kung anong nangyari. Sinabi namin lahat, ang dinescribe ko pa nga kung ano ang itsura ng humahabol sa amin. Sabi nila ay aswang daw ngayon and the next day pinuntahan namin yung lugar pero parang naglaho ng parang bula. Kahit na anong bakas ay wala talaga, Papa Dudut. Pinadasalan na lang kami at binigyan kami ng pangontra kasi baka sundan kami. Sabi din nila,
May nakita daw na aswang sa bintana ng kalapitbahay namin na buntis. Buti daw at may mga nagiinuman sa kapitbahay nila. Kahit malayo ay dinig. Ayon, sinugod nila yung babae ng madaling araw. Susunugin daw sana nila sa plaza. Pero nakatakas daw yung babae at wala daw silang alam. Yun pala yung humabol sa amin, siguro ay kailangan na talagang kumain kaya kahit kinausap ko ay walang talab. Sabi nila magbabantay daw yung mga tanod sa lugar na yon kasi baka magbalik yung babae. Pero nawalan kami ng balita doon sa babae. Sabi baka daw namatay na raw. Sa puntong yon ay nagkaroon na ako ng phobia sa mga aswang. 2 beses na kasi akong nakakaranas kaya hindi ko maiwasang magpanik at mapraning. Tuwing gabi nakagawian kong isarado ang lahat ng bintana namin, maglagay ng asin sa pinto at bintana at magtabi ng anumang bagay na pangontra sa aswang bago matulog. Nawala lang ang takot ko nang ibalita sa akin ng mga magulang ko na luluwas na kami papunta ng Quezon City dahil may trabahong naghihintay sa aming 3 doon. Doon daw kami titira sa kapatid ni Papa na mayroong paupahang bahay. Ito rin daw ang magpapasok sa amin sa trabaho sa isang factory sa Baisa. Kaya ayon Papa Dudut, na-excite ako kasi Metro Manila na ang titirhan namin. Siguradong walang aswang dahil syudad. Maraming tao. Ang hindi ko alam ay may kababalaghan pa palang naghihintay sa akin doon. Pagdating namin doon ay naging maayos naman ang pagtira namin. Maayos din ang naging trabaho namin. Naging sales agent ako ng warehouse ng mga Himalayan salt lamps na galing sa Pakistan. Pero hindi pa kami nakatatagal doon ay may dumating ng pagsubok sa buhay namin. Nasunugan ang lugar namin at nadamay ang bahay namin pati poste ng kuryente. Dahil i-reblocking ang lugar namin, hindi agad-agad nakapagpatayo ang Meralco ng poste ng kuryente sa amin. Madilim sa lugar namin at ang mga bahay ay gawa sa coco lumber dahil hindi pumayag ang barangay na good lumber at semento ang itayo. Isang gabi ay may nagtanong na matandang babae sa ninang ko na nasa tindahan namin at nagbabantay. Noong time na yon ay mga 10 PM na yon at dahil walang kuryente, Petromax at kandila lang ang gamit namin. Umaambon pa ng gabing yon kaya walang tambay sa labas. Hindi pamilyar ang matandang babae at ang tinanong niyang pangalan sa lugar namin. After 30 minutes, nasa taas ako ng bahay nagbabasa ng libro at kandila lang ang gamit ko kasama ko yung aso namin. Open yung bintana pero nagtaka ako dahil biglang tumayo yung aso namin at nagalit habang nakatingin sa bintana pero hindi pa siya kumakahol. Pagtingin ko sa bintana ay nagulat ako at hindi ako makakilos. Nang biglang naghalo-halo yung pakiramdam ko ng nginig, kaba at takot, isang babae na may matatalas na tingin na namumula yung mata. Mahaba ang kuko habang nakahawak sa bintana, yung buhok niya as in gulo-gulo at may pangil na nakalabas sa labi. Hindi ako makasigaw pero yung aso namin ay kinakahulan na yung babae sa bintana. Umakyat naman si Papa at pagtingin niya sa bintana, nakita niya rin yung aswang. Buwaba kagad si Papa para kunin ang itak at pag-akyat niya ay tinaga niya yung aswang sa bintana pero hindi tinamaan. Sa kahoy lang tumama. Tumalon yung babaeng aswang pero wala kaming narinig na lagabog sa lupa pero narinig namin na may tumatakbo ng mabilis ng nakapaa dahil umaambon at maputi kaya rinig namin yung takbo. Nagkagulo na yung mga kapitbahay. Pagtingin nila sa dingding namin ay bakat yung paa ng aswang dahil sa putik at ang footprints na yon ay doon lang makikita sa bintana sa taas kung saan ko siya nakita. Wala kang makikita na footprints paakyat sa bintana galing sa lupa o semento. Nagtataka kami, pati yung mga tao kung bakit sa amin nagpakita yung aswang. May kapitbahay kaming buntis as in 2 dipa lang ang pagitan ng bahay namin sa bahay nila.
dahil bukas daw ang bintana kaya doon siya sumilip. Wala namang kaming nabalitaan na sinaktan o kinagat ng aswang na yon. Pero nabalita ito sa news at isa kami sa mga in-interview noon ng news reporter na nakasaksi ng aswang. Pero kahit na may mga testigo, alam namin na karamihan sa mga nakapanood ng balitang yon ay hindi talaga naniniwala na may aswang sa Quezon City. Hindi na namin pinansin ang sasabihin ng iba sa amin. Maniwala man sila o hindi ay wala na kaming pakialam. Basta simula noon Papa Dudut ay nag-ingat na kami. Samantala lumipas ang maraming taon na lamang ko mula sa isang albularyo na lapitin daw ako ng mga aswang. Ayon pa sa kanya, hindi daw kasi lahat ng tao bibiktimahin ng aswang. May pinipili din sila at isa raw ako sa iilan na mabango sa pang-amoy daw ng mga aswang. Kaya simula noon ay nag-ingat na ako. Hanggang ngayon ay may kaba pa rin ako sa mga aswang at nagigising ako kaagad kapag may naririnig akong kaluskos sa paligid. Papa Dudut, ilan lamang ito sa naging experience ko sa aswang. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Basta ang may papayo ko lang, palaging mag-ingat dahil baka ikaw na ang susunod na biktima ng aswang sa paligid. Lubos na gumagalang, Kyla. Maraming salamat Kyla sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Totoong marami pa rin talaga ang hindi naniniwala sa aswang kahit na may iilan nang nagsasabi na nakakita o nakaengkwentro na sila nito. Sa makabagong mundo ngayon kung saan nakadepende na ang tao sa siyensya at teknolohiya, mahirap na talagang paniwalaan ang ganitong kwento. Pero hindi ibig sabihin na kung hindi na patunayan ng siyensya ay hindi na totoo. May mga bagay na hindi pa na-explore ng science pero alam nating totoo. Tungkol naman sa mga aswang ay maaaring totoo ito at naghihintay lamang ng pagpapatunay ng science. Ganun pa man naniniwala ka man o hindi sa mga aswang, nararapat lang na mag-ingat ka pa rin dahil sa panahon ngayon, nagkalat na ang mga masasamang tao. Minsan pa nga ay mas matakot ka pa raw sa buhay kesa sa patay. Pero sa lahat ng ito, isa lamang ang mabisang pangontra at ito ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na araw-araw naming ina-upload na mga kwento. Ganon din ang Gianna Vlogs. Ang aming weekly family vlogs po yan. Sana po ay makilala nyo kami ng personal at ang aking pamilya. Kaya naman mag-subscribe na. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.